to lighten up the mood, ang bigat masyado, pre. Ang bigat. Sige na. Ano yung bigat. topic na sinasabi? Ano, medyo common to, I think, common. In terms of privacy. What do you think about, yung mga magjowa ngayon na, huy, mini account mo sa lahat na sockmed mo. Wait lang. Ako, talaga ako dyan? Heavy no ako dyan. Yun. Kasi wait lang. Oh. I've never been into a relationship that became that sort. Like, yung nagbigayan kami na, no, hindi pa ako napunta sa ganyang relasyon. Pero, from my observation and from what I heard sa mga kaibigan ko, naging tropa ko, I think it's very, very nakakasakal. Nakaka-suffocate yung pag nagbigayan kayo ng account. Bakit? Kasi, magjowa kayo, pero di ba dapat nandun yung trust? Tsaka isa pa, Hindi nyo kailangan yung assurance ng account ng isa't isa para lang ma-on-go nyo pa yung relationship. Eto, take ko lang to, wait lang, take ko lang to, disclaimer kagad ulit. Take ko lang to, ito lang yung nasa isip ko, tsaka what I really feel. Kasi, meron pa rin tayong mga bagay na I think na mas magandang sa atin na. Alam mo, tsaka yung, halimbawa, ayun, tayong dalawa par, may mga usapan din naman tayo na pang sa atin lang. So, usapan na natin lang, hindi nga niya alam, di ba? Mga ganun, kumbaga. And mahirap na kapag tsaka nagiging cause pa ng away minsan yung pagpapalitan ng kailangan kahit in a relationship pa lang kayo, like boyfriend, girlfriend, alam nyo na kung paano irespeto yung boundaries, tsaka limitations, yung limits, kung hanggang saan lang ba kayo. Ganda. Tama tayo doon. Wait lang, gusto ko marinig yun dito kasi ito nakipagpalitan ng account. Pare naman, walang ganyanan. Pare. Hindi, sige na. Binalat mo na din namang... Just to lighten up the mood niya. Tsaka open naman lahat ng di ba? Bakit sa akin mo naman binaling kasi pare ikaw lang yung may naka-experience. Go na. From my experience, literal na sakal ka. Kasi alam mo yung sabihin na lang natin na convo mo with your family. Oh, shit. Convo mo with your family. Then something serious went down. Then you have a chat. Yun, messenger. Medyo malala. And knowing na may nakakabasa nun, na hindi lang ikaw at yung taong you have a problem with. Parang oo, partner mo siya. Pero wag mo siyang gawing mundo mo, kumbaga. Hindi na ko yan Pare, I just learned this, very, hindi naman recently. Ayun, the hard way. Your partner should be an extension to your life. It should not revolve around it. Yes! Exactly! Pare, natututo. Character development. Pero maganda yung sinabi niya kaninang point na yung halimbawa sa family problem. That's a really, really good example. Kasi may mga problema sa buhay or hindi naman problema, circumstances na we keep to our partners. Like, hindi naman forever. We're gonna open it up sometime naman pag na-solve na siguro or if medyo okay na. Pero may mga situations kasi na mas magandang sa atin lang muna. And dahil nakipagpalitan ka nga ng account and yun lang yung ways of communication, You have no choice. you have no choice. And nakikita niya rin, nababasa niya because of curiosity. Hindi naman siya And tsaka it builds mistrust, kumbaga, ng kasi sobra. Imbis na assurance yung maibigay, di ba? Kasi, eto lang yan pag ang lalaki gusto mag-cheat, mag-cheat yan. Kahit seryoso lang. In general tayo, mapalalaki man wala pong may babae. Ay, wait lang. Ako wala akong experience. Wala. Ikaw? Wala Wala. akong experience dito. Ako wala talaga. Hindi. Tututo ko, go. So yun, in general tayo. In general. Parang may camera. Hindi, okay lang. Hindi, in general naman, if ang lalaki or babae, pag mag-cheat yan. Hanap ng paraan. Kung He or gusto, she. may Paraan. He or she will find a way. Kahit hawak mo yung account, kahit hawak mo lahat ng sockmed, bantay mo 24/7, makakahanap ng little time yan if gustong-gusto niya talaga. Kaya ito, ask yourself, kung mahal na mahal mo talaga yung tao na nanghingi ng account mo, and mahal na mahal mo rin yung tao, kaya hinihingi mo yung account niya, ask yourself first, why are you doing that? Is it because of insecurity, anxiety, na baka iiwan ka niya? Or baka may nakakausap siyang iba? I think, kapag ka nandun ka na sa point na hindi mo na masatisfy yun by her actions and her words, or him, her, kung hindi mo na nakakukuha sa partner mo yung assurance na gusto mo, I think it's better to Time to let go na. Time to let go na. There are times na mas magandang hindi nyo na pasukin yung ganyan kasi mas masasaka lang kayo and mas mahirap lang itatapatan. I think that's a good wrap for this topic. Let's move on. Like, ano mga gusto nyo?
May babanat sana ako kasi nirap up mo. Sige, ano yung babanat mo? Ayun. There are certain times or certain instances na okay lang yun. Na parang okay. when you have both an agreement na, Ay, wait lang. oh, Hindi namin ini-invalidate lahat ng mga nagpalitan ng account, yung mga ganon. yun nga ito nga, kaya nga ipapasok ko pare. There are certain times or certain agreements within the two sides na, uy, pwede bang makuha account mo? If okay lang. Na parang hindi sila na-pressured na umuo. Kasi syempre minsan na-pressure na umuo eh. Kadalasan. Kasi pagka umindi, sasabihin, may tinatago ka. Wow, mga ganon. Pero pag parang lang. Wala akong tinatago. Yeah. Same. Basado ang phone ko. Yun. Pero yun nga, there are certain instances na okay lang. Na if okay lang talaga na If both parties are okay with it, then go. it's okay. Walang problema. Pero once it becomes suffocating, you should tell your partner and you should cut it like pag hindi na naintindihan ng partner mo na bakit gusto mo ng privacy na hindi ka naman may tinatago. Pero sabihin natin na kinuha mo yung account ko. Pero hindi ka pumayag na kunin yung account mo. Parang may mali naman unfair, yes, unfair. Tapos, ito pa isa. Hindi ko naman din sa ini-invalidate, hindi ko naman din sa dinidisregard yung may mga trauma about sa ganong scenario or instances. Pero, alam mo yun, kasi your traumatizations must never be the justification of your action in the near future. Kung magkakaroon ka man ng bago o may Galing. kung may boyfriend o girlfriend ka man ngayon na, ay, na-trauma na kasi ako dati sa ganyan, pwede ko ba makuha? Ano mo kasi nag-cheat siya sa akin? Kung ayaw, you should fix yourself first before you go into a relationship kung ganun pa pala yung trauma mo. Yun. Kumbaga Sarili mo na bago iba. in a normal sense, ang tawag doon, you should not repeat your actions. You should learn from them. And make it... Ganda nun pre, pag sa'yo nang gagaling Hindi kasi, ako kasi. don't let history repeat itself. Ayun. Kasi, if the history repeats itself, then You will hindi be na... stuck in that cycle. Oo. Tsaka, hindi na yung yung relationship yung may problema. Ikaw Baka na nasa may iyo yung problema. problema. Kumbaga, tingin-tingin din sa salamin. Yan, tingnan mo naman. Ay, baka nga ako Oo. Siguro ganun na lang din nagiging problema ngayon. Wala, when you say, may tiwala ako sa'yo, parang wala talaga. Nagiging walang kwenta ko, no? Yung tiwala na yun, parang, uy, amin yung account mo, baka nag-cheat ka. Sa mga ganyang kasi instances, talagang action speaks louder. Oo. Yes. Baga naman, ko. May trust ko sa akin tapos ganyan. Oo. Pati yung mga off limits na mga bagay-bagay. Mindset. Totoo. Pero hindi namin invalidate. And Hindi namin if this kayo becomes a disregard. realization for you, then good for you. And you're welcome, I guess. Like, kasi baka malay mo, hindi mo lang din, baka malay mo, walang nagsasabi sa'yo. Gina-gaslight ka lang. Or gusto mo lang talaga marinig from someone Sa and ibang amin, tao. dito mo narinig. Minamanipulate ka lang. Anyways, we're gonna cut the chapter here. Kasi nagka-cut kami para malalagay namin ng timestamp. Timestamp, di ba? Yun. Yung chapters. And yun, clapping the slate. Ayun. Nakalimutan lang din siguro namin sa intro namin, but we're actually batchmates and we're college students taking an linguistics course. Yun yung inaral namin. Second year kami. Going third year na actually this school year. This incoming school year. And ayun, malapit na. 2 years na lang. 2 years na lang titisin namin sa college. Malapit na. Ako nga pala si Emong. Emong ng second year, 2D? 2D. Kami. Hey! Section A. Ay, by the way, wala pa na significance yung... Ano lang to? It's our joke. Pag kami na. Kumbaga yung hierarchy para sa amin is yung order ng... Hierarchy. Anyways. Topic. Topic. Ayan. Topic, pre. Ako na sa struggles, mga masasayang moments naman. Ayun, masasayang mo. Anong na-enjoy nyo sa college? Ako, personally, what I enjoy in college is the freedom and this company. Yung company na... Tsaka yung freedom na you're old enough to be permitted to go outside ng 8 hours, ganon. Kasi, noon, mahigpit talaga yung parents ko. Hindi ako pinapalabas ng gabi. May curfew pa ako, 6 p.m. Ganon. Pero ngayon, this college, di ba, lumalabas tayo mga 10 p.m. Babalik tayo, mga madaling araw, ganon. I'm really enjoying that
nightlife, I guess, that life, that kind of life. Tapos ganito pa yung company na nakakakilala ko ng mga like-minded people. Kahit na hindi naman tayo magkaka-section, nagka-close pa rin. Tsaka, ayan. Anong mayabang? Mayabang porkit 2A. Hindi, pero Pasensya na 2D lang ako eh. Di ba, Last section. na-enjoy ko talaga yung college, to be honest. Like, ang saya, yung freedom, tsaka yung company na pag nakakilala ka talaga ng mga taong gusto mo makasama sa kolehiyo. Oo. Yan. It's something to look forward to if you're a high school student. Go. Yun, ako naman, ang na-enjoy ko is yung experience. Hindi about sa experience sa college mismo. Yung experience na pagdadaanan mo habang nasa college ka. Kasi, syempre, as we grow older, dyan na tayo nagkakaroon ng buwang sa mga bagay-bagay. Dyan mo na rin mararanasan siguro yung tinatawag nilang existential crisis. Yung babatuhin ka talaga ng mundo ng problema. Duduraan ka ng mundo! Oo, duduraan ng mundo ng problema. Kung paano mo iso-solve. Yun yung pinaka nakaka-enjoy dun. Kung paano mo iso-solve yung idudurang problema sa'yo ng mundo. It's the process. Yon, ang ma-experience mo sa college life din siguro, kung hindi mo na-experience sa senior high, ako personally na-experience sa senior high, is yung gender crisis mo, pre. Ikaw yun, pre. Yung identity crisis. Ayun. Yung identity crisis talaga yung na-enjoy ko kasi I struggled kung sino ba dapat ako, kung ano ba dapat ako maging, and kung sino ba ako noon. Wala lang, na-enjoy ko yung kung paano ko tinakal yung problema na kung paano ko binuo yung pagiging ako ngayon. Kasi dadating ka talaga sa point ng buhay mo. Ito, existential crisis. Dadating ka talaga sa point ng buhay mo na pag-iisipan mo lahat ng mga ginagawa mo. Like, mapapaisip ka, am I getting left behind by my batchmates? Am I doing something wrong? Or what should I become? What should I do in order to achieve my goals? Talagang mapapaisip ka yung talagang anxiety na mararamdaman mo. And self-identity crisis din. Like, hindi mo alam kung sino yung ikaw na tinitingnan ng mga kamag-anak mo, ng mga kaibigan mo, ng jowa mo. Kasi, hindi naman laging pare-pareho yan. Minsan, talagang iba-iba kasi iba-iba ng mukha na ginagamit. Yan ang personality. And yun, you'll have to find yourself. And it's actually really, really refreshing kapag nakilala mo na yung sarili. Ang sarap. Ako, hindi ko naman kilala yung sa sarili ko fully kasi nga sinabi nyo kanina, change is Inevitable. yun. Nagbabago talagang tao. And narinig ko rin sa college prof ko noon, understanding oneself is a lifelong process. Like, buong buhay mo talagang kikilalanin yung sarili mo, pero it's a really, really good journey. Kung nagsistruggle ka man ngayon, keep at it. Do your best. Yan. Huwag kang don't give in. Talagang mahanap mo rin yan. Ayun, ikaw. Ayun, ano ba yung unang tanong? Ayun. Dami yung pinasok, pare. Sorry, ano? Ginanon niyo ako yun. Siyempre, ano nga yung tanong ko? What do you enjoy about? Ayun. Anong na-enjoy mo dito sa kolehiyo, par? Par, tumalon ka eh. Sorry, par. Hindi kasi ang ganda kasi ng topic. Feeling ko marami naka-experience. Or, yung mga taong hindi pa nakaka-experience yan, para maging aware sila na may ganun palang face of buhay. Kasi everybody will go through it. Promise. You might not notice it, but you will go through it. And you might be going through one. You never know. Na-enjoy ko yung sa college yung parang kaya ko nang i-level yung sarili ko. Kasi may mga namimit akong tao na sobrang Taas! taas. Taas talaga. Tama ko yan! Ano? Yung parang may mali akong ginawa sa buhay. Yung pinakamaganda example to, di ko na babanggitin yung name niya, pero siya talaga yung pinaka nag-excel sa buong school natin eh. We can't deny that fact. Yes, I know him too. Talagang So him! taas. Him. Taas no talaga. Taas no talaga ako doon. Minsan nga iniisip ko, baho nito. Pwede bang paamoy naman? Para hindi ko ma-feel na ganito ko. Tapos ayun, makakita ka rin ng tao na, hindi ko naman sabing under you, pero you know that you're excelling, performing better. Okay, wait lang. Tapos ka na ba doon? Di ba? Narirepatan mo pare Pare may gusto ko sabihin. Yun, na alam mo, pare, literal na nasa kabilang kalsada yung natin, studio. Ayun pala, wala pala kaming studio na matino. Ito na yun. Kung makikita nyo naman sa surroundings namin, nasa labas lang din kami ng bahay. Yun. Kaya medyo maraming Yun lang naman, parang kaya mo nang i-level yung sarili mo. Hindi ka parang doon mo talaga mag-grasp yung concept na sinasabi nila na keep your feet on the ground. Keep your feet on the ground and your look on the sky. Palaging ganun lang.
Literal. Tapos ano yan, yung sinasabi nito kanina. May naisip din ako dun eh. Kaso, gumanong ka ulit eh. Ay, yung existential crisis yun, sinabi niya yung Ayun, kurangan ng mundo. ayun. Alam ko narinig niyo na to, yung term na to, lalo na sa generation ngayon, sa SOCMED na losing yourself in the process is ganito, ganyan. Actually, ang gandang experience nun. Yung losing yourself in the process. Diba? Sarap Kasi kaya. pag na wala na yung sarili mo in the process, dun mo na parang i-build back na, ay, Oo. ganito pala ako. I should be like this. Oo. I should build myself stronger. Parang, It's makakalimot. about drive. It's about joke lang. Pare, Go. Ayun. Pag nalus mo kasi sarili mo in the process, may mga mababalikan ka na, uy, sanay pa pala ako nito. Parang, uy, alam ko pala to. Nakalimutan mo na kasi nawala ka nga eh. Ngayon, nahanap mo na ulit. Ngayon, you're better and stronger at the same time. Yes, nothing, ayun, ang sarap sa feeling. Mm. Eh, wait lang. Pabalik ako yung sinabi mo yung, this is another tangent ha, another topic. Oo. Yun. Babalik kami. Ayun, yung another tangent, another topic. Na-mention niya, hierarchy. I believe in hierarchy. I believe Oo. naniniwala ako I always do. Yes. naniniwala ako sa part na yun, sinasabi nila pantay-pantay na tao. No! Hey! No, equality is a lie. Sorry. I'm gonna play the devil's advocate and feeling ko kailangan marinig. Hindi naman kailangan, pero sa mga gusto mamaya. makarinig, di ba? Magandang topic to eh. Yung hindi lahat ng tao pantay-pantay. Yes. Merong taong nasa ilalim mo, meron kang taong naapakan na hindi mo nalalaman. Merong taong galit sa'yo kasi nasa taas ka, at merong mga taong mas mataas sa'yo. There's always someone better than you at what you do. Always. The world is wide, kaya ayun, lawakan nyo yung paningin nyo, lawakan nyo yung pag-iisip nyo, talagang tanggapin nyo kung merong mga taong ganun. And hindi ba maganda yun na gawin mo silang motivation na, ay, I want to reach him someday. I want to be ka-level niya someday. Okay. Gusto ko maging ka-level niya. Like, kasi may mga tao ngayon na gusto nila pantay-pantay lahat. When in reality, it's not. Like, ito, medyo existential, medyo malayo, pero evident na sa buhay ng tao na hindi lahat pantay-pantay. Bakit? Kakapanganak lang, pre. May mga pinapanganak na mayaman. May mga pinapanganak na mahirap. May mana na agad. Oo, hindi namin sinasabi na kasalanan mo yun. Hindi naman din Oo. kasalanan ng mga magulang mo. Pero it's very evident na totoo. Siguro kung totoo man yung sinabi nila na ginawa ng, lahat tayo pantay-pantay ginawa ng Diyos. Oo, siguro. Siguro totoo, kung lahat pantay-pantay na ginawa tayo ng Diyos. Pero pag pinanganak tayo, niluwal tayo sa mundo, doon na nagkakaroon ng mga pagkakaiba. Doon na nagiging kapansin-pansin yung pagkakaiba. Merong mga, ako, naniniwala ako sa talent. Or, hindi naman siya talent, more like aptitude. Oo, yun. Aptitude. Naniniwala ako doon. Yung merong mga taong mas mabilis mag-adapt. Merong mas mabagal. Pero, ayun. May kanya-kanya nga kasi tayong forte. Pagdating sa mga ganyang bagay, let's say for example, ako magaling ako sa English, ikaw magaling ka sa math. So, magsasagupaan ba tayo sa pareho nating forte, 'di ba? Parang mismatch naman 'yun. Tapos yung pa isa, yung gender inequality na yan, o inequality in general. Ayun, gender It's not about the genders talaga. Minsan it's about the maltreatment na natatanggap natin. Ayun, ganda nun. Na hindi lang ngunit lalaki siya, ganito siya. Hindi ngunit ganito siya manamit, sasabihin natin siyang bading, ganyan, silahis. Hindi ngunit yung isang babae, emo siya manamit, masculine siyang maglakad dyan sa kalsada, sasabihin na natin siyang tomboy. Hindi ganun yun. Everybody has their own style. Oo. To add, To add on to that, gender equality is a lie. Walang ganun. Wait, that's my opinion. That's my opinion. Oh, disclaimer, these are Disclaimer. our opinions. Gender equality, the word equality is a lie. But it's a hard wait. truth for us to... But, there is gender fairness. Oh, maganda yun. But there is gender fairness. There will never be equal terms sa gender. Kasi nga, sabihin na lang natin sa lalaki, ibang na-build yung muscles natin. Yes. Iba ding na-build yung muscles ng babae. There are specific things na only women can do. And Yes, pregnancy. menstruation. Yes. Yun, merong kanya-kanyang 40 and totoo naman, tanggapin na natin na hindi talaga pantay-pantay sa pagdating sa gender. Pero, we can be fair. Yes, yung treatment, yung laws. Oo. It's the treatment. Tsaka yung yung mga tag dito, Tutunan- opportunities. Ano yung
privilege. Privilege. Yun, yung mga privilege. Pwede naman maging, pwede naman i-level yan eh. Like, gawing fair. Tapos, eto pa. Kung di syempre, di ba, hindi na maiiwasan natin sa panahon natin ngayon, yung modernization ng tinatawag. Kailangan muna natin sa sarili natin na tanggapin na may mga ganun tao. Let's say, for example, yan, yung LGBT na meron talagang lesbian, gay, may mga There are other genders. Oh, there are other genders talaga. Tanggapin natin yan na hindi yung Maganda akong pag tinanong ka, what is your gender tineso, yung paniniwala mo sa ganito, tapos sasabihin mo lang male and female, boy and girl. Pare, ngayon, speaking of LGBTQ, another tangent, pre. Another tangent. Speaking of LGBTQ, what are your thoughts on the, sabihin na nating mga karamihan ng lalaki? Karamihan ng lalaki na pag inisip na bading bading yan. Parang ginagamit nila yan to insult someone. I think there's still, we're still in the curve of adopting, Nasa progression of normalizing LGBTs. Like, ako, I don't really know my take. I'm not really against it, pero hindi rin ako super in favor doon. Like, I just respect na kung ganun talaga yung tingin nila sa sarili lang. If that's how they want to be viewed, and that's how they view themselves, then I respect that. Pero hindi ko naman sila sinusuportahan with my full everything, and hindi ko rin sila hinahadangan. Yun lang yung disclaimer ko. Pero yun sa mga sinasabi mo kanina, yung mga nanlalait na sinasabi, uy, bading yan, ganun. Ginagawang stereotype yung pagiging bading. We're still on the curve of adapting. Like, hindi pa kasi lahat tanggap. Hindi pa lahat tanggap na yung mga bading, na tanggap na sila sa society, ganun. Kasi, aminin nyo man, bilang bata, anong tinatak sa inyo ng pagiging bading? Parang Nung bata tayo, it's a anong negative tinatak sa- term, friend. diba? Being gay is wrong. Is wrong. Noon nung dati natin, yun yung tinatatak sa atin ng kabataan natin eh. That's why may mga tao pa rin na ginagamit yun as an insult. Parang Hindi pa open. na-embed na sa utak nila na gano'n. No, na Pero let's give it a chance or a try. Hindi, dadating din sa punto yan. In due time. Dadating sa point na lahat matatanggap na yun kasi it's being normalized. Oo. It's just like gadgets, like the online world. Magandang Normalized example dyan. Women rights. Walang ganyan nun. Nakasanayan nila yan. matagal Nang yan, sobrang The tagal na. discrimination. Oo. Pero Then, in due time, natanggap din. same with LGBTQ. Yeah, sa tingin ko yun yung mangyayari nga. And we just have to give it more time. Yeah. Any other takes? Any Ayun. other Ako, regarding this topic lang. all goods ako. So, yun nga, dahil nasa... Joke lang. Pare, I was just humor. Ayun, all goods nga ako doon kasi yun, kung naghahangad ka talaga ng modernization, kailangan mong matanggap. Ito sa akin lang to, kailangan mong matanggap na may mga tao talagang ganon yung tingin nila sa sarili nila, yun yung nararamdaman nila para sa sarili nila, at kailangan mong respetuhin yun. Tapos just a matter of respect kasi how would you feel if ikaw naman yung sinabi na mali ang pagiging lalaki, diba? That would be tapos yun nga, sa ganyang usapin nga, hindi ko naman din hinahangad na magkabatas, pero sana nga magkaroon. Kasi nga, di ba, hindi lang naman lalaki or babae yung nakaka-call sa kalsada. Pati sila, yan, yung mga stereotype, yung mga insult. Sana magkaroon ng actions in terms of that. Pongi! Oo, yung mga ganun ba na, especially, let's give a scenario na may dadaan na gay sa harapan ng mga nagiinuman na, yung mga nagiinuman like, di ko naman nila lahat, pero yung mga nagiinuman na, 150, ganyan. Diba? Parang naman sa tao kung gaganunin mo siya. Tapos isa pa, yung baliktarin mo yung sitwasyon. Oo, kung babaliktarin natin yung sitwasyon, tapos mga gay na nakaka-call naman. Isa mga ganun naman. Siguro, ayun, paano ba magiging take natin dito? Ako, I do think that it's still wrong, yung pangka-catcalling. No matter who does it, it's wrong. Like, it's very disrespectful. Kahit anong gender, kahit anong pangkatayuan yun sa buhay, catcalling is wrong. Ngayon, Ikaw. speaking of respect, dito pa rin tayo sa LGBTQ. Okay. Hindi tayo lalayo. What do you think about the saying that respect should be earned? It should be. Yun nga, di ba? Dito na papasok yung mga LGBTQ kamo na mga nakakatcall, ganyan.
Kasi, Yes, napaka- I do get the point na. napakadalas. Ito, may itsura yung kaibigan namin. May itsura. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang Oo. tatlo. Ang daming beses na Ang daming yung kaibigan namin nakaka-call siya ng gay. Oh, Pero, oh. Yeah, Kaya aminado. Pero yun na nga, yung kaya lang naman sila nagiging, kaya nagpumapangit yung image ng mga Gay. gay, ng mga bading, kaya pumapangit Kasi- yung image sila dahil din sa ibang part, ay dahil din sa Ibang LGBTQ. dahil din sa community, sa ibang participant ng community nila, ibang members ng community nila. I do think na kailangan nilang baguhin din yun, and hindi lang naman sila, Oo, lahat ng no, tao lahat. kailangan baguhin. Kaya nagkakaroon ng stereotype na kasi nangyayari rin kay Lance. Oo. Oo. Pakapogi Pero, kasi. ayun, even though kahit naman na gaganon ako, na-handle ko naman siya. Marami ako actually kaibigan na gay or bisexual. Ayun. Oo, din. Din. Ikaw nga lang eh. Ikaw lang. Ayun, marami akong kaibigan na ganon. Tapos okay naman sila actually. Ang saya nilang kasama. Kasi it's not about the gender. Oh, it's not about the person. About the person. Ay, nako. In terms ay, of ganda those na- things. Par. Okay na tayo sa topic na yun. Wrap up na ba yun? Okay na. Wala na ba masasabi? Ano? Ikaklap ko yung Hindi, steak. pare. Ikaklap ko yung steak. Wait lang, pre. Respect should be earned, not Not demanded. not demanded. Kasi ito, another tangent siguro in respect. Hindi, another topic na lang. Another chapter na Basta lang for yun. respect. Yun, 1, 2, 3.